Medyo gawin na naway balik sa inyo. Pero ako tayo po sa oras ng ibay. Because the church is doing well. Hindi ka pagayon mo. Pasalamat po sa inyo na ang mayroon po, ginagamit din. Ibay po as Kurt at Sophie na. Mayroon na Kurt. Apat na sandal, sino po din ang iba? Sino din ba yung po? Okay, very good. Ako? 5 sandal, 5. 5? 5 pa rin. So, mabay yung mandamo. So, to see you growing is my joy. Makita mo na natubo lang. Naway mo na nakapili na lang na nakumo, nakapamati, tapos pauwi. Susubukan mo na magaling. Nalipay din mo. From the bottom of my heart, I am so happy. I hope you to keep on serving the Lord till He comes again. Kakamuman ng mga tulo, kagaya ng palayo ng mo, kagaya ng kasikilan. Hindi mapunta. Isa lang matabo. Just keep on believing and cling to the promises of God. Yung sa akin ang kailangan ko sa Diyos ni Aga, makita rin sa 1 Kings 17, verse 8 to 16. 1 Kings, para sa Old Testament, 1 Kings chapter 17, 8 to 16. Siguro namin na istutan ng mga sasakit para makita nyo na kasubok sa amin ng mga pagtuon. First Kings, para sa Old Testament, chapter 17, verse 8 to 16. Ang tubig ko, pagkadala ko sa inyo, God can supply our needs. God, ating nagkamusunod, nag-uutang kamusunod. Na ang Diyos mag-ahimuno sa ating kinanalan. Okay? Wala tulungan para makita natin sa nagatuon kita natin na harap tayo para lang masinig ka mo mawal mo lang ba? Kaya natin makita ninyo 1 Kings 17 verse 8 to 16. Sa iba niya why sila Bible gambal lang nila ministro kapati lang sila ng ginambal sa ministro. Hindi kung ginabutigan sila sa ministro magulayan hindi ka mo matalan nito. Pero kung nagabasa ka mo upod sa ato hindi ka mo matalan. Kag kung nakasala ako balon mo kasi pastor daw sila itong ginambal mo daw wala ka sa ilulong sa Diyos. Patulong na natin tulong sa ibang mga. Para now, the Word of God says, verse 8, and the word of the Lord came unto him, saying, ginambalin ni Elijah, arise, get thee to Sarepta, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Sarepta. And when he came to the gate of the city, behold, a widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Verse 11, and as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake but a handful
of meal in a bowl, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said unto him, Fear not, go and do as thou hast said, but make thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord is simply praying upon the earth. Verse 16. 15. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he in her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. Katapos sa istorya. Isa sa pinakabahulog na promesa sa Diyos talaga pinag-claim sa atong kamuhi. Makita rin sa Philippians 4:19. Hindi na dapat natin yung mag-appear. Very familiar verse. Listen Bible, but my God will supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Sa akong balang na kabuhi, na-experience siya kung ilitin kung paano ang Diyos naging puno sa tansa-tansa na akong kapinaglaman. Kag wala, yung po narawang buwan-buwan sa sining kamatuuran na ginahimbal sa iya ng puno. Kaya ang Diyos siya, wala na nag-inutin, ang Diyos siya matuod din sa iya ginahimbal. Kaya ang Diyos naging matutuog din sa pagkipuno sa atong pinaglaman pag sa atong pinaglaman. Hindi ba lang? Kag makita natin na kung ang Ginoo maghimuno sa pinaglaman natin, ginahimo niya ini in an amazing and miraculous way. Matingala ka lang. Amo na akong isa mula sa prayer meeting, may mga nag-testimony. Pero nagasugod sa mga kasubok na istorya. Pastor, di ka natin. Budlay din ang pangabuhi. Daw budlay sa tao ng pinangalan. Pero sa punta, mas salamat sa Diyos sa iya mamulay. Ginahimunaan naman ang pinangalan. Namin ko, nagasugod sa kasubok, pero nagaling din ng Diyos. Kinaka-experience siya sa ako na siya kapag pag-inayin mo na perhaps, madamo sa aton na may nangyayari sa aton kabuhi. It may be financial, marital, physical, emotional, and even spiritual need. Pero napadugdog ko sa sinigada na ang Diyos makasugata din sa aton sa mga kinanglan. Muna ang ginambal ni Apostol Pablo din. God has all the resources to meet the need of His people. May isang lang tao na basa natin mga kailangan siguro kalabanan sa inyo na kapilana. Tagalan na si Bill Gates. Isa sa pinakamanggalan sa bukos ng kabinet ng limutan. Na-discoveryan ko. Sunod sa istorya, nga si Bill Gates, kung magtulong lang siya, kang magbugtaw, pagtulong niya sa agape, pagbugtaw niya, nag-increase ang niya income for $3.5 million. Just imagine that.
Muna rin, pastor, ang naman ko sila na, ang magtulong ko, pag buktaw ko, milyonaryo na ko. Si Bill Gates siya, reality ini. Na kung magtulong siya, pag buktaw niya, nag-increase ang iya income for $3.5 million. Kung kita magtanaw, very staggering. It's hard to imagine kung ano ang manggab sa ginatao. Daw buglay isipon. Pero mga utod sa Ginoo, kung nanamot naman sa Diyos siya, hindi mo niya makompare ang Diyos sa kay Bill Gates. Hindi mo niya ma-figure out kung ano yung kamagkaranon ng Diyos natin. Kung si Bill Gates magkaranon, wala na yung makamulinting sa manggad sa Diyos kasi sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, and they that dwell therein. Imo na matupungan ng manggad. Mismo ang Diyos na gambal na siya ang tagiya sa buhos ng universe. May isa na nag-claim sila, nagsubong sa Amkrami, nagtatakpan. Sinenya siya puno ang tagiya sa buhos ng universe. Iya lang na yan, mga tiyaga. Ang kamatuuran niya, nga ang Diyos siya ang nagkapanaliya sa tanan nga alam sa ato, katagalan ng mga kansiya kanita. Tungod ka siya ang nag-iya, hindi kita dapat mag-worry because God can supply all our needs. Amen? Now, makita kung paano ang Diyos nag-supply sa kinanganon sa iyang mga katawan sa Israel. Sa nagaling sila sa Egypt, naglibot-libot sila for 40 years sa wilderness, inuway sila di pabayaan sa Diyos. Sunod sa mga nag-calculate, approximately kuno, adlaw-adlaw kuno na kinanglan, 1,500 tons of food each day, ngay pagkaon sa Israel. 1,500 tons of food. 10 million sa mo. And then, nagkinanglan mo sa 11 million gallons of water. Kailain yun, nagila ipalibuon. Gamiton sa pagpalibuon. Makita natin dire, wala sa isang adlaw, for 40 years, na wala din supply sa Ginoo ang ilang kinanglanon. God has the resources to meet the needs of His people as He promised to them. Kaya mo man ang Ginoo, ang Diyos sa mga Israelitas, ang Diyos na dituuan ka ang Israelitas. Ang problema lang sa atong buwisa, kay daw hindi kita magpapit. So, hindi kita magtuo sa Diyos na. Pastor, ako na kamanggalan ng Diyos? Yes. Kaya ang diri istorya, kung magtulog kita diri, sining sa istorya, may ang diri ng widow woman sa atong pinag-ibasa. Isa ini a great illustration of how God can and will supply our needs. Tulong ko natin yung istorya, kaya I believe may mga madamo kita diri yung kamuntang na makuha din. Kahit ang mundo mapamako na natin pagbuo, especially sa nagatubang na sining magbulay, magamu, maiwan ng klase sa kalimutan. Nakita natin diri ko na din. Always remember this, first of all, our needs can be perplexing. Our needs can be perplexing. Pag sinabi kita perplexing, it means difficult to understand. Kung isa may mga kinanglaan kita, nagawagulay na akong naiintindihan. Nagapalibog kita. Gamay lang ang naman anak ko
naton si widow woman diri sa 1 Kings 17. Ang iba nag-suggest, ang mga istorya nag-hambal, na yung widow kuno has been the wife of Prophet Obadiah. Amo na sa history. Kaya siya ng widow had provided shelter and food for the persecuted prophets in the reign of King Ahab. Mapinulikod ka rin yung widow. Pero ang Bible nag-hambal, sa chapter 17, verse 9, he was called a widow woman. Kung masugata na siya sa tulong sa Diyos, we see that this woman is discouraged, hopeless, disheartening, broken-hearted. Nga aman, lantaw malagaraan ko yan na mga butang na experience siya yan. First, we see the vast adversity in her life, ang masakit nga mga na-experience siya niya sa iyang pag-uwi. Naaman masakit. Ano ini nga mga adversity na nag-abot sa iya? Sining sa 17 verse 9, he was called, or she was called, a widow woman. Walang nakamahaan sometime in the past nga ang iyang bana nakatay. Walang nakamahaan kung anong cause ang iyang masakit. Na-aksidente yan o kung anong klase sa masakit na nagabot sa iyang bana. So ang kamatayon, nagsunod sa iyang panimalay. Kadipuwa ang iyang bana. And of course, ang nabilig, siya lang na iya bata. Kaya problema, kaya wala siya sa ubra. Buglay mo isa, bana mo pastor ka. Kapit pagiging pastor ng Tigado. Ang ibilin niya lang sa iyang asawa kung mapatay, Bible. Mura ng bato sa asawa. Kung wala niyo sa ipamana sa iyo kung mapatay, ang ibilin mo lang sa iyong Bible, pagka mga outline mo lang. Buglay. Ang wala kong isang pastor, doon hindi magaling sa simbahan, kaya wala kayo magrindahan na, wala kang buwan, wala balay, tigado, amo ini ang sitwasyon sa widow. Ang iyabana, pipita, pagkatapos na patay pa, wala na sa may masuport sa iya, suka sakit, sa may experience niya. Ang mga niya ng past adversity, her companion, her partner, died. Abi sa inyo man. Hindi man namin na madulaan ka sa bana. Hindi ba? Ngayon right? Napag-realize na ngayon. Bulan. Ako na mas maayon din, kamu mamayang people, later on, pag mga asawa ka mo, siguraduhin mo na inyong pangasawa may ubra, kaya bisan mawala na ka mo, pwede niya ako ng masuport siya sa panimalay. Hindi ba lang? Pero kung wala ubra, kami noong mo hindi na asawa sa kabataan. I tell you. So that was his past adversity in her life. And then second, her present adversity in her life. Ano yung present adversity? Wala na siya mga bana, pigado pa tayo. Pirti ka pigado. Then sining sa Bible din, with the death of her husband, not only was her companion dead, but her provider as well. Nagula, malaki ang provider sa iyang panimalay. Ang kamatayon sa iya na bana, wala sa pagkumanuwa, of course, left her alone without a source of income. Naghatag din sa iya sa financial hardship.
Kasi sa Bible dire, sa nag-approach si Elijah sa iya, nangayo sa ginasiling nga piece of bread that is broken off alone. Elijah was not asking for a full meal. Siling Elijah, kaya din sa gamanan. Anong sabat sa video niya, as the Lord thy God liveth, wala din ko sang bisan gamay nga ipakaon sa iyo. Ang mga bagay na Elijah sa verse 12. Sila niya, subong gani, tagatipon ko sa mga states, kay lutuon ko ni bastante kauno namin sa duwa ko sa among mga anak ko, pagkatapos yung kaon ko, mapatay na kami. Hindi na wala na din. Pero di man ng mga buhay, ano experience na kamo siya? Daway mo man mo, no? Ngayon pagkaon mo lang, kasi ka nga, pagkatapos mo kaon, mapatay na kami sa lutong, kayo ay na kami sa uwa o pa. So, ini nga babae, he was broken-hearted, and her heart was burdened over the needs in her life. Siguro magkapaminsan siya, ano na nang ko? She was so desperate that she had given up all hope for life. Sila niya, daw ay chance mapatay na lang kami sa lutong. Pero tandaan ka, bisa na natin pinanglanon daw gulay, sulataon, kagulay, intubiyon, arinri ang second na kamaturan, our needs can be provided. Amen? Bisan gulay, bisan maiwan, dumdumon mong interni, nga ang mga pinanglanon ka, pwede na masugatan. Gapati ka mo sila? Ay, mautod sa Ginoo? Kaya kung hindi mo pati, hindi mo tanong na luwali. Kaya hindi mo magpili na pati. Luwali di ayo, kanami. Makita natin din ang mensahe sa propita si Elijah, nga ginbato niya. Sila sa verse 13 to 14. Okay, verse 13 to 14. Mami, 13 to 14. Sige niyo. And Elijah said unto her, ang nag-mensahe, fear not, hindi ka magkahabo. Go and do as thou hast said, and make me thereof a little bit first, and bring it unto me, and after make for thee for thy son. Verse 14. Anong mensahe? For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, niya hindi maubos. Neither shall the cruse of oil fail, niya hindi man maubos ang mantika. Until that the Lord sendeth rain upon the earth. I agree, it is a test of faith. Ginilawan ni Elijah kamay. Kung batulon niya ang mensahe, o kung hindi. Kung tuuan niya, o kung hindi. Praise God! Nga nagpate ang babae ng sinambal ni Elijah sa iya. Pero ang kanami, biniglang ang word. Ini word of fear not. Naman ang gibsan ni Elijah na hopeless, kag helpless, desperate, kag discouraged, ining babae sa iyang sitwasyon. Pero si Elijah, fear not! Amo na ang mensahe, subo
Sinai, hinambal niya kay Abraham sa Genesis 15 verse 1. Sinabi na kay Abraham, I am thy shield, and thy exceeding great reward. And also to the people of Israel, hambal sa Ginoo sa Deuteronomy 31:6, be strong and of good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He it is that God go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Hambal na sa Diyos. Hambal naman ini sa kay Gideon, siya sa Judges 6:23. Peace be unto thee. Fear not. Natungduman ka na ako naman niya, hinambal niya sa kay Joseph, kay Mary. Nungduman niya sa New Testament. Niya fear not, Joseph. To take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Sila sa mga nagatuon sa Bible, you listen to me. In word na fear na, ang mga tilingana sila, kay makita ini sa Bible 365 times in the Old Testament and in the New Testament. 365 times. Di Pastor, ano ang punto mo nila? Pila ganyan ka-adlaw sa isa na tuwid? 365 days. Ang buot singapon sila mga utod sa Ginoo, you listen. This is very important. Every day, may ara, ginahambal ang Diyos sa atong na-feel na atong mag-claim for the whole year. Abo na ang kada-adlaw, hindi dapat kita magkando. Kaya ang Ginoo nagasilig sa imo sa ako, every morning, fear not. Ang na ang mensahe nga hindi magkano kay siling ni Elijah, hindi ka magkano kaya ang promisa sa Diyos niya, for thus saith the Lord God of Israel, ang nakataya din ang ngalan sa Diyos. Ang Diyos na ginunod, wala. Is he telling us the truth or not? Ang Diyos ba na nagapaminto sa aton? Or our God is true to His word? Kung ang tao ang magambal, hindi ka masaligan. Okay? Kaya pila nakabisis nga dinapasalig kita sa tao, palma. You have experienced it? Pero sa Ginoo ta, I am 100% sure na Ginoo niya kung maghambal, iya himuon kag i-fulfill ini sa imo sa atong kabuhi. Kung magsiling nga Ginoo, I will meet your needs, God will meet all your needs. Amen? Ako na maupod sa Ginoo, sa ikang tangiya pulo, kasi nga, thus saith the Lord, God to Israel. Nga hindi maubos ang pilang kanahon o kung isang kahapon mo halina. Kaya hindi man mag-ubos ang imong maoil, magasigi na tubod, nangin matuod, wala. Pagluto sa babae, pagkantos niya, ginpakaon niya, ginbalikan niya, araw naman. Lantaw niya oil, araw niya ako na tubod. The next day, pagpalit niya, ako mag-apon, wala na kaubos. Ako na yung ginubos ko. Makatilingalay din. Ayan kung isa mag-salita na, Pastor, daw siya Elijah, yung sensitive how, topless how, ang iya na paminsan, ang iya lang magalingon, nga ang unahon minsan. Nga ako sa to, may tuyok yung Ginoo para ma-exercise sa babae ang ginasiling na pagtulog. Kung kita yan sa to, ang ahaw-ahaw ka,
Titauta pa sa stranger kung may kayo makilala. Ikaw, Abi, titao mo? Pero ang lesson man nila, kung hindi mo magkitao, kagaunin mo, wala naman. Kundi, kung sa manta, kundi, magambol ko, tilawan ko. Kaya tilawan niya, kagintukuhan niya, wala mo, wala focus. Nagasigilang tukod. Ang blessing, meaning ang Ginoo, He is really true to His word. Hindi na naman magtuwan-tuwahan ang utod sa Ginoo. God would provide our needs. Nagatuwin ko pala. Ang pag-abwins mo ka, nabulay na nabulay. Nag-iwan na nag-iwan. Kung natuwa ko sa tangay ng pangabalik at Ginoo, God will take care of all His children, and God, in a miraculous way, He will provide your need and my need. Amen? Ang mga Diyos na. So, not only the message she received, but also the miracle she received. Milagro. Ang gusto na bilhin sa Ginoo sa ato na saligan sa Santos. Kaya hindi na pangwaluwa. And then last, not only our needs can be perplexing, our needs can be provided. Number 3, our needs can be providential. When I say that our needs can be providential, ang buong prosedural sila. It can be arranged, appointed, and allowed by God. Siling sa istorya nila, ang bukos na nasyon sa Israel may bugong tungod sa hari na si King Ahab nga nagagibigli siya sa Diyos. Karon din, padalaan sila sa butong para nga disiplinahon ang mga katawan sa Israel. Kaya bansa nila, nagsimba na sa Diyos-Diyos. Ikaroon sila isang ni Elijah, nga hindi pagpaulan noong 3.5 years. Kung hindi pag-ulan, ang buot siya butong. Siling ko, ang ato niya, nilalaya ang bulan, hindi pag-ulan, nagpupul na nila. So ilayang 3.5 years, wala din ulan-ulan, ano ay ang matabo sa Sibalong, ano ay ang matabo sa Umanyo, sa inyong tanong, for 3.5 years, wala ulan. Magkalalayo, maglilitik ang lupa kang wala na titasan, iprodukto, hindi ba lang? Pero pinaalaw ka sa Ginoo para magsalit kita na magtulong sa iya. Ngayon, pakita niya sa akin na bisan famine, bisan dry ang land, bisan wala sa patubas, ang Diyos nag-aalaw sila para magtulong kita magsalit sila. Na magsiling kita pala na Ginoo ay kumayin ko, sige, ini mga buhay ko. Yung budlay ni Ginoo, pero ginasalikan ka ikaw, kay kamahanan ikaw ang Diyos, ikaw ang nakakontrol sa tanan ng utang, tawaan dito sa akong ginaglanon. Ang banya kay Elijah na nakatka. Kanto ka sa widow, ang matilala ka, widow pagkatuan. Para ipakita sini sa kay Elijah at sini widow na ang Diyos buhay din. Kaya ako nang hambal sa widow, as thy Lord liveth. Gatuo man ang widow na ang Diyos buhay. Kung buhay ang Diyos, may tsansa unless na patay ang Diyos. Amo na mautod sa Ginoo. Tandaan mo, kaya ang Diyos na nag-imatay para sa pumasala, tinubong, itatalo, kataw, nabanaw, nagkayat sa langit, magkabalituan, may tsansa kita yan. Hindi kita dapat magproblema, hindi kita
tayo buhay, hindi tayo ng Diyos. Pero kung minsan, sin siya ang Diyos na patay. Kaya nga man, hindi mo hindi makita sa kabuhitan. Amo na ang tulong sa mga tao din sa palibot. Na makasalig sila, ay ang Diyos dira sa Faith Baptist Church, buhay din. Makasiling mo na pala sila sa akin sa palibot. Na buhay din ang Diyos na. Mga ugod sa Ginoo, ang ating mga names can be providential. Ang Diyos nag-permit sila so that we will experience personally God's provision. Na-experience nila personally ng Diyos nag-provide. Sila sa babae dito sa verse 1, natawag sa verse 1. Verse 1. Or Judges. First things one, first things. First things. Verse 1. There's a Bible. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, in a little oil in a cruse, and behold, I am gathering to snakes that I may go and dress it for me, for my son, that you may eat and die. Ang ako niya praise rin na makita, hindi ask the Lord thy God liveth. Gamati man siya ng Diyos ni Elijah Wayne. Isa nila na statement na ang babae ganoon ng Diyos buhay. Pero kung isa, kung anong ginambal niya, hindi pa makita sa kabuhay. Pag isa mo makita sila, masalit na ang Diyos ko buhay. Pero saan na pa sa buhay tao? Kung makita pa sa tao. Kung isa na pa rin makita sa mga tao na may kakilala sa Diyos, na nagkakita pa rin. Ang pangangkot mo kung nakapalibog, may ginansya ka. Ha? May ginansya ka, wala. Ang ginansya ko, abi mo, ulilong sa handa. Dahil kagamalaan. Hindi na. Nagkakalaya ang iyong mga beauty. Tumagpura ka mga isa. Mga ukod sa Ginoo. Ganoon kita ng Diyos makasurata sa atong kinanglanon. Pero ang problema, we don't expect Him to actually meet our needs. Lord, yes! Ganoon ko nga ikaw magsurata ang pamangkot. Lord, kita ko mag-ibulay. Ito mga problema sa ato eh. Kina-question na, kita ko mag-ibulay. Ginoo. Kag kung ginatao, Ginoo, halin sa imo. Mali kaya kita ka sa Ginoo. Mapagpapasya ng pagiging, ialin sa imo, Ginoo. Halin sa Ginoo. Provisional sa Ginoo sa imo magsapon. Ang atong dili nga needs can be providential, not only personally experience God's provision, and lastly, publicly express God's provision. Nga kung maghimuno na siya sa pinanglanon, gamiton ila sa Ginoo na manging buhi na testimony sa mga tao na may pinaka sa Diyos. Living testimony. Naimuray, tao na lang ay taga-kaya mo at nangayos-nasyon. Sa iyong mga testimony, sa iyong bayaan na nakatayo ng umangat rin. Kasi sa iyong testimony, nga ang Ginoo ay walang pagkalas. Di-provide man ang iyong pinaglanon.
nakita mo. Isang lipot ang maglalagay na nakita ko sa mga kung paano ang Diyos ang Diyos sa buhay. Kaya nakatapos sila ng bayan nila pagkakulit. Buhay na testimony. Living testimony. Kung ano ang Diyos sa loob. Madaming pag-example, pero yung example na kaya katunggan kami ng tao. Budlay nga manulaan ka sa banan. Pero, bisan mawalaan naman mayroon ang Diyos na nakasalanan na nakita na nasige. I will provide your needs. I will never leave you, nor forsake you. Do you believe in this? Kapatid na kasi. Kasubong sa pag-provide sa Ginoo sa Rio Roma. Nga nagatuo ang Diyos na buhay. Kabay nga tuuan naman. Nagkasinig ka, Lord, buhay ikaw na Diyos. Lord, na buhay ikaw na Diyos. Nagatuo every day. You will continue to provide my needs. God bless you all. Nagpapamulong ita. Ginoo ang may ito. Salamat din nga may opportunity na may kaniluan. Na matutaan ito. Salamat Ginoo, may bulong, pinipulong. Ang imong bulong, kamanan din, nga nagpapagambal sa amin. Ginoo, wala naman ang sugataon sa inyong mga nandre sa King Baptist Church. Ipakita at ipayag sa ilang Diyos kung sino ang unang ikaw na Diyos sa ilang buhay. Nasubong sa imo ng pagsugata sa kinalanon sa babae na daw ka imposible. Pero ipakita nimo sa amin. Ayan sa amin imposible, pero sa inyo na ito posible. Dahil nung tuloy kami na sa ligan ko sa Diyos. Patawaran ng Diyos na kung isa nag-aabot sa akin ang unbelief, ang pagduwa-duwa. Pero kayo, Lord, bless these words in our hearts. Kabayaan, bless mo sa widow of my mga matulong sa iyo mga anak. Dahil ang pagkalang sa mga anak sa Jesus. God bless you all.